Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Lakang batok dengue gipatuman. Dengue Task Force sa mga barangay sa syudad sa Mandaue ipari-activate. Dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Ipatuman karong simanaha. Junta Provincial sa Sugbo nagsesyon sa isla sa Bantayan. 3 patay, 5 samdan sa pagpamusil sud sa tuhan sa Tacloban City. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, syudad sa Mandaue ipa-reactivate ang Dengue Task Force sa 27 ka mga barangay. Alang kini sa tinguha nga makatabang sa pagmino sa kaso sa dengue. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giawhag ang tanang 27 ka barangay sa Mandaue nga i-reactivate ang ilang tagsa-tagsa ka Dengue Task Force aron mapaligon ang kampanya batok sa dengue ilabi na karong panahon sa ting-uwan. Napasar ang maong resolusyon sa sesyon sa konseho kaganinang buntag. Nag-awhag sa mga barangay sa pagpatuman gilayon sa mga lakang aron mapugnan ang pagsaka sa kaso sa dengue. Okay, as we all know, even in the previous years, usagyud ang dakbayan sa Mandaue ang naidaghang cases sa dengue. No? Ang kabagyud ta ana, since katong pagkapitan pa nako, even ang luog na pudto. That's why we need to be proactive. Sa dato sa Mandaue City Health Office, moabot sa 198 ang natalang kaso sa dengue sa syudad gikan Enero ning tuiga. Samtang moabot sa 520 ang kinatibuk ang kaso sa tuig 2025. Gipasabot nga importante ang sayong pagpangandam. Ang Dengue Task Force ang mopatuman sa mga programa sama sa information ug education campaign, pagmonitor sa kaso ug mga lugar nga adunay natigom nga tubig nga mahimong pamuy-an sa mga lamok ug pagpatuman sa ordinansa kabahin sa dengue. Nakapasan man ko og ordinansa sa dengue. So usa na pag-implementar nato ng katong city ordinance atong ma-implementar pod sa mga lain-laing barangay na pwede naman finalize, makit-an gani na dunay mga stagnant water na gipasagdan lang sa mga owner, no? Pwede na to i-penalize. Ang City Health Office ang nipatuman na usab og mga lakang naglakip sa vector control ug misting operations pagkontrolar sa mga itloganan sa lamok. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Madayon na ang pagpadako o pagpanindot sa Mariano Jesus Cuenco Memorial Hospital sa lungsod sa Malabuyok. Aron kini himuon nga level 1 nga tambalanan. Nagpinirmahay na ang Kapitolyo ug LGU Malabuyok sa ilang deed of use of prac aron masugdan ang pagpalapad pa sa iyang operasyon gikan sa naanda niini nga infirmary. Gipasabot ni Gobernador Pamela Baricuatro nga usa sa mao nga kasabutan sa LGU aron masugdan ang katukuran ug pag-upgrade sa pasa status sa mao nga tambalanan. Tugutan sa mao nga use of prac agreement nga gamiton sa Kapitolyo ang tambalanan kon hospital property nga gipanag-iya sa LGU Malabuyok. Samtang tumanon sa maong tambalanan ang mga rekisitos gikan sa Department of Health aron isaka ang iyang status ngadto na sa level 1 nga tambalanan.
Tutukan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang padayon nga rehabilitasyon sa mga infrastruktura nga giguba sa nagkadaiya nga katalagman. Atol siyang pagsusi sa Mananga River sa Talisay City, mipasalig ang presidente nga padayonon ang pagpaayo sa mga istruktura nga giguba sa baha sa miagi nga tuig. Suma pa niya nga naapil ang rehabilitasyon sa gigahing pundo ubos sa National Expenditure Program sa tuig 2027. Samtang abagan sa gobyerno ang mga residente aron adunay kabalhinan human sila papahawaon sa no-build zone duol sa mga sapa. Padayonon usab nila ang pag-redesign sa flood control project aron dili na mausban ang bati niya nga kalidad nga maoy nakaingon sa grabing baha. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Mananga River is a 70 meter dam. At ito ay ilalagay na namin, nasa NEP na para sa budget for next year, for 2027. Naka-budget na, titiyakin natin na hindi magagalaw yung budget na yung pagdaan sa budget process. Samtang sa laing balita, dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo, madayon na karong simanaha. Gibanabana sa Department of Energy nga mobarato pa kini hangtod 11 pesos kada litro. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Kasado na ang ipatumang dakong pagbino sa kantidad sa oil products karong simanaha. Sa pagbanaba ng gikan sa Department of Energy, mubarato og 8 pesos hangtod 10 pesos ang kada litro sa krudo, samtang 4 pesos hangtod 5 pesos usab ang matag litro sa gasolina ug 9 pesos hangtod 11 pesos ang dakong pagbarato na usab sa kada litro sa kerosene. Apan nakita sa nagkalainay mga kompanya sa lana dinhi sa nasod nga posible pang mulapas sa projection gikan sa DOE ang maong pagbana-bana sa presyuhan base sa nimong dagan sa world market. Resulta kini sa nimong paglurang na sa kagubot sa Middle East karong kalmado na ang relasyon tali sa Estados Unidos ug Iran. Ipatuman ang dakong rollback karong Martes sa buntag ngadto sa tagsatag sa mga gasolinahan lukop nasod. Maong gilauman sa DOE nga makaginhawa na gamay ang mga yanong motorista sa higayong magpatubil na. Apan nakita sa ahensya nga madugay-dugayan pa ang pagpaabot nga mabalik ang presyo sa lana sa wala pa nagsugod ang giyera sa Middle East nitong Pebrero 28. Anaa pa sa 70 pesos hangtod 80 pesos ang price range sa kasamtangan sa petroleum products sa mga gasolinahan base sa kasamtangang monitoring sa DOE. Dako ang diferensya gikan sa 50 pesos hangtod 60 pesos ka presyo sa petrolyo sa wala pa ang krisis sa Middle East. Gian Navarro, CCTN News. Nanawagan ang koalisyon sa mga manindahay o gagmayng patigayon sa Cebu City Government nga himuong patas o transparent ang accreditation process sa carbon public market. Nagahingusog ang Carbon for All Coalition kang Mayor Nestor Archibal nga himuong makiangayon ang pagpili sa mga makapaninda sud sa merkado. Taliwa kini sa kabalaka nila nga adunay pagpabor-pabor o ganaay sagol nga pamulitika ang pagpili og luna kung asa sila tugutang makapanginabuhi. Subay sa panawagan sa maong koalisyon sa gihimo nga redevelopment sa carbon public market ubos sa joint venture sa syudad ngadto sa Megawide Construction Corporation. Nagpabilin ang duda sa koalisyon sa giingong adunay mga backer ngadto sa uban nga mga manindahay maong nagpadayon ang ilang negosyo sa sud. Gikatakdang ipalabang sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang ordinansahon nga kutob lang sa usa ka minuto ang pagsakay og mga pasahero sa jeepney diha sa kadalanan. Gipangamahanan kini ni Konsel Cecilio Bibs Andales ang maong ordinansahon sa tinguha nga maminusan ang pagkabugat sa trapiko. Matod sa iya nga draft ordinance nga nakahatag og kahasol sa uban ug sa kalikupan ang taas nga panahon sa pagkuha og mga pasahero sa jeep. Apan exempted lang sa giduso nga 1-minute rule sa mga jeepney kung naay musakay nga mga mabdos, senior citizens o persons with disability. Kung maaprobahan man kini, mangunay ang Cebu City Transportation Office sa pagpatuman.
Gikatakdang tukion ang detalye sa maong ordinansa karong Martes sa hapon atol sa regular session sa Konsiho. Mosunod, Junta Provincial sa Sugbo nagsesyon sa isla sa Bantayan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawada na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, aton gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng
dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakapong panayong gisubay at haganong katinawan pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa atong mga balita, Hunta Provincial mipahigayon sa 11 sesyon sa Isla sa Bantayan. Tuyo aron mapaduol ang serbisyo sa legislative work sa mga komunidad. Ang kasayran hatod ni RV Veloso. Sa unang higayon, mipahigayon og regular session gawas sa Kapitolyong ika-17 Sangguniang Panlalawigan sa lungsod sa Madridejos, Isla sa Bantayan. Matod ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco nga kabahin kini sa ilang paningkamot nga mapaduol ang serbisyo og legislative works sa probinsya ngadto na sa mga komunidad nga layo sa sentro sa kagamhanan. Gitugutan sa Internal Rules of Procedure sa Hunta Provincial ang pagpahigayon og out-of-town session kausa sa matag quarter. Apan wala kini madayon sa niaging mga tuig tungod sa mga kalamidad o mga state of emergency nga nasinati sa probinsya. Gilauman sa Hunta Provincial nga masundan pa kini sa uban pang mga lungsod ug dakbayan sa tibok probinsya aron nga mas mapaduol ang Hunta Provincial ngadto sa katawhan. Gipili sa SP ang Madridejos isip venue tungod kay usa kini sa pinakalayo nga lungsod sa Sugbo. Makahatag kini og higayon sa mga opisyales nga makigtagbo og makapaminaw sab sa mga panginahanglanon sa mga molupyo sa isla. Gawas sa regular session, gihimo usab ang kalihukan pagpahigayon sa consultative meeting uban sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan aron nga hisgutan ang nagkadiang isyu ug panginahanglanon sa ilang mga komunidad. Mipahigayon usab ang Office of Vice Governor ug seminar sa parliamentary procedures alang sa mga lokal nga magbabalaod, legislative staff ug opisyales sa barangay gikan sa mga lungsod sa Bantayan, Madridejos ug Santa Fe. Tumong sa maong seminar nga mapalambo usab ang kahibalo sa mga partisipante sa hustong proseso sa pagdumala sa sesyon o paghimo sa mga ordonansa o resolusyon. RV Veloso, CCTN News. Syudad sa Mandaue, patasan ang suhulan sa job order employee ug honorarium sa clean and green personnel. Tinguhang mapatuman kini karong Hulyo. Ang kasayran hatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa Konseho kaganinang buntag ang ordinansahon pagpataas sa honorarium sa mga job order employees sa Mandaue City Hall. Sa ordinansahon, patasan og 15 pesos ang matag-adlaw nga suhulan sa mga JO,
Tungod ni ini, moabot na unya sa 450 pesos ang ilang matag adlaw nga madawat gikan sa kasamtangang 435 pesos. So sama og ginadlaw nga rate ang mga JO apan magkalahi lang ang ilang madawat matag buwan depende sa gidaghanon sa ilang adlaw sa serbisyo. Samtang alang sa mga clean and green personnel, patasan usab og 300 pesos ang ilang binuwan nga honorarium gikan sa 4,500 pesos ngadto na sa 4,800 pesos. Gitarget nga ipatuman ang pagtaas sa suhulan karong Hulyo. Pila ka tuig na ang wahing pagtaas sa ilang honorarium. More than 2 years ago. Yes, so I think to cope up with the times, I think we also have to think about the employees. Ipasa una sa Committee on Laws and Ordinances o Committee on Budget and Finance ang mga ordinansahon sa dili pa ang hingpit nga pagpasar niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga nakaung-ong nga petisyon alang sa aumento sa inadlaw nga suhulan gitun-an sa Department of Labor and Employment. Samtang mipasalig ang bag-ong kalihim nga himuong dinalian ang pagtabang sa sektor sa mga mamumuo. Ang kasayuran ni Hato di Gian Navarro. Gitun-an ni Labor Secretary Francis Tolentino ang tanang mga nakaung-ong nga petisyon alang sa gidusong aumento sa minimum nga suhulan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Gipasabot iya nga adunay mga prosesong gisunod ang wage board ilabi na sa pagsubay sa managlaing factors alang sa ipatumang dugang suhulan. Sama lang kini sa kasamtangang inflation rates o kahingawa sa ubang mga mamumuo. Maong sundon lang sa ahensya kung unsa man ang mamahimong resolusyon gikan sa nagkadaiyang wage board. Ako, as part of the executive branch, ini-implement namin yung batas na ginagawa ng Senado. Nung senador ako, kami yung gumagawa ng batas. Diba? So, magkaiba yun eh. Samtang gibutyag ni Dole 7 Director Roy Buenafe nga laumang ipagawas sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 RTWPB 7 ang resolusyon karong Oktubre. Magdepende kini sa himuong public consultation uban ang labor and management groups bahin sa giduso nilang aumento sa suhulan. Because we're looking at statistics, we're looking at economic status, as well as the advice of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kay karon very volatile ang atong ekonomiya. Kinintanan, subay sa nimong mando ni Tolentino nga himuong dinalian ang pagtabang ilabi na sa labor sector. Lakip sa mga programang angayang palambuon mao ang paghatag og panginabuhian ngadto sa mga hilabihang nanginahanglan nini. Mismong si Tolentino ang nitunol sa negosyo cart package ngadto sa usa ka pamilya gikan sa Barangay Tejero, Syudad sa Sugbo ubos sa programang Integrated Livelihood Program. Sumapa sa kalihim nga makig-alayon siya sa ubang ahensya aron himuong mas holistic pa among programa. Meron tayong babaguhin konti doon sa livelihood assistance sa pakikipagtulungan sa TESDA. So ang gusto ko ngayon hindi na lang individual kung hindi 4, di ba? Nag-train ng TESDA ng barista. So yung 5 kabataan nag-train, pare-parehong 5, magtayo ng coffee shop. Tungod niini, gikalipay sa kabanay sa beneficiary ang nadawat nga Nego Cart package gikan sa Dole nga magamit sa ilang pagpanikay-sikay sa adlaw-adlaw. Dako kini og ikatabang aron makabaton og igong kinitaan sa ilang pamilya. Pero ang gusto nila kanang kay daghan man mga tao diri, ikualan sa ako kuno diri kay ang daghan mo kuno mga tao mamalit. Mo na iari ra kuno. Oo. So kinsay mag-drive aning inyong Nego Cart? Akong anak. Inyong anak. Oo, kanis Patrick. Ian Navarro, CCTN News. Walang gutom kitchen sa Metro gibuksan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ug sa Department of Social Welfare and Development. Laumang matilawan sa kapin 200 ka mga kabus ang libre ug sustansyadong pagkaon nga giandam sa ahensya. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nangunay sa pagbukas sa Walang Gutom Kitchen sa Metro Cebu nga mo'y 11 branch nini sa Kabisayan. Kuyog niya silang DSWD Secretary Rex Gatchalian ug ubang mga local officials aron pagsubay sa proseso gikan sa pagparehistro sa mga beneficiaries hangtod na sa pag-serve sa ilang pagkaon. Matag adlaw na makakaon ang di mo menos sa 200 ka mga kabus ug ubang gipanggutom og libre og sustansyadong pamahaw og paniudto. Kini aron magkabot ang tinguha nga maminusan ang gidaghanon sa mga Pilipinong gipanggutom ilabi na sa kalisod ning panahon. Lalo na ngayon na tumataas
tumaas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So abangan na, dapat sa patuloy lang kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana ay mabawasan na yung nagugutom at sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Bukas ang Walang Gutom Kitchen sa pagdawat og mga donasyon sama lang sa mga sobrang pagkaon gikan sa mga restaurants ug hotels aron kalikayan ang food wastage. Samtang suportahan sa ahensya ang mga lokal nga mag-uuma aron mo paingon sa haunong pagkaon ang ilang mga inani. May pasalig ang kalihim nga si Gatchalian nga magpabiling labas og pinasubay sa striktong sanitation standards ang mga pagkaon nga ipakaon nga to sa mga beneficiaries. Well, una, meron tayo dito sa operation sa Pasay, full complement tayo. Meron tayong mga nutritionist and then may mga food sanitation inspectors rin tayo. Dako sa bugbentahe alang sa mga lokal nga opisyal ang Walang Gutom Kitchen sa Subo. Mato di Cebu City Mayor Nestor Archival nga makatabang kini ilabi na sa ubang mga makililimos sa daan nga gipanggutom na. So the moment na sila dito, i-prepare sila nga kung makapangitaan og trabaho or the best is makapauli sila sa ilang lugar asa sila nagikan. So that is the whole package. So kaning area diri is the jump start, no? Pag sugod sa bag-o nilang kinabuhi. Human sa Sugbo, ablihan ang laing Walang Gutom Kitchen sa Zamboanga City karong buwana og sundan usab kini sa ubang key city sa Pilipinas aron makakaon ang ubang mga kabos. Tuloy lang ito, Walang Gutom program at marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung Hotel Association, tapos yung mga Restaurant Association na nagbibigay din, nag-donate sila ng pagkain para sa ating Walang Gutom program. Ian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, gidakop sa kapulisan ang kritiko ni Kongresista Junard Ahong Chan nga niadtong Sabado sa hapon dito sa barangay Kang Mating, Sibulan, Negros Oriental. Nalutsan og warrant of arrest gikan sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court, Branch 27 si Humphrey Elvera. Human siya giakusahan ni Chan og 15 counts nga cyber libel. Hinungdan nga nagtinabangay ang PNP sa Lapu-Lapu City, Central Visayas ug Negros Island Region aron pagsikop sa mao nga content creator. Nag-ugat ang mao nga kaso sa pag-post ni Elvera may tungod sa giingong mga ghost project sa Lapu-Lapu City gamit sa iyang Facebook page nga Kugtong sa Upon. Gibalhog si Elvera sa Lapu-Lapu City Police Office Custodial Facility o adunay piyansa nga 720,000 ka pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Mosunod, 3 patay, 5 samdan sa pagpamusil sud sa tunghaan sa Tacloban City. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero
unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Doc? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection. And for the signal or cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik sa ato mga balita, 3 ang patay samtang 5 ang nasamdan sa natabong pagpamusil sud sa tunghaan sa Tacloban City. Gikasubo kini sa nasudnong kagamhanan tungod sa tumang kabalakang na angkod sa mga estudyante ug pamilya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
ka mga estudyante ang natalang patay, samtang samdan ang laing 5 sa nahitabong pagpinusilay sud sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City ning adlaw nga Lunes. Daling miresponde ang mga sakop sa Tacloban City PNP aron masiguro ang kaluwasan sa palibot ilabi na ngadto sa mga magtutudlo ug tinun-an. Nadakpan dayon ang usa ka sospek samtang gipangita ang uban human nakaikyas. Ning pagkutlo sa balita, gikustodiya na sa mga otoridad ang duha ka mga minor de edad nga nalambigit sa maong pagpamusil. Subsub na ang investigasyon sa Tacloban City PNP human sa maong kalit nga panghitabo dungan sa hugot nilang pagkondinara. Gikasubo ni Department of Education Region 8 Director Salustiano Jimenez ang maong makakuyaw nga krimen dungan sa tumang kasubo ngadto sa mga namatay. Nakigalayon sila sa PNP ug sa Department of Social Welfare and Development alang sa pag-abag sa ubang mga apektado niini. Gimanduan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga otoridad ug mas makuting nga investigasyon sa maong pagpamusil. Matud sa mensahe gikan sa Malacañang, nga gikasubo niya ang kakuyaw nga naangkon ilabi na sa mga ginikanan nga nakabati sa maong sitwasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ayaw ya. Gitahasan ni Mayor Nestor Archival ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga pahugtan pa ang seguridad sa mga pampublikong dapit apil na ang mga tunghaan. Nakikita ang mayor kang Acting City Director Police Colonel Arnel Apud ug 13 ka station commanders aron sabutan ang dugang pang mga seguridad nga ipatuman sa palibot. Sumapa ni Archival nga pinaagi sa presensya sa mga otoridad. Kalikayan usab nga mahitabo ang nagkalain-laing krimen, sulod o gawas sa eskwelahan. Giyawhag usab sa mayor ang publiko nga musumbong dayon sa pulis kung adunay mga daotang krimen sa palibot aron dali kining marespondehan. Kini ang nahimong lakang sa syudad aron dili masubli ang nahitabong pinusilay karong adlaw sulod sa eskwelahan sa Tacloban City. So ako gyud silang gihangyo nga kinahanglan panghugtan nato. Wa pa ni mahitabo ha. Panghugtan nato ang security sa atong kaeskwela, sa atong yung mga kaeskwelahan. So either public or private. So naatay gibutang nga mga pulis dito para lang gyud nga makabantay ang mga tao nga maghuna-huna o himog dautan nga mapakgang. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.